Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli, nandito na naman po ni Lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Birata ko. Siyempre, bagong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, pinabati po na po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, at siyempre ang lahat ng magigiting natin mga congressman dyan sa Quadcom, no? At siyempre, ang lahat po ng ating mga kababayan na lagi pong sumusuporta at talagang kasama po natin dito sa ating programa, lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa abroad, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, ng mga Epifanio supporters, magandang araw po sa inyong lahat. Para lamang sa mga taong maraming pera. Okay, ang oras po natin ngayon ay ganap ng alas 9 ng umaga, April 6, araw po ng linggo, taong kasalukuyan 2025. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin yung ilan pong mga naging pahayag po ng membro ng Iglesia ni Manalo na katulad po ni Taberna, at yung isa pong TV host nila, TV commentator nila dyan sa Net25, So yan po yung ating bibigyan ng birada ngayong araw na to, mga minamahal ko mga kababayan. Tila ho niloloko kasi nila Parang pinapasakay na naman nila, nilalagay na naman nila sa kanilang mga bulsa yung ating mga kababayan. So akala kasi nila, mga minamahal ko mga kababayan, porket sila magaganda yung damit, maganda yung postura, tulad nga po ng sinabi ko, hindi po porket mayaman, may pinag-aralan, paniniwalaan na ho natin. So, alam nyo, sa totoo lang, kung pagbabasihan po natin, kung kanino ba talaga makukuha ang katotohanan, hindi po sa mga taong mayayaman, hindi po sa mga taong ma-impluwensya, hindi po sa mga taong, alam nyo na, di ba? Kung alam nyo, kaya nga noon, di ba, binabati ko si Jesus Christ, binabatikos yung kanyang mga apostol, binabatikos yung kanyang mga tagasunod, dahil karamihan po kasi sa mga nagsasabi ng totoo, yung mahihirap po. So kaya nga noon, mahirap paniwalaan si Jesus Christ at si Pablo pag nagsalita, dahil siyempre yung mga kalaban nila, katulad doon ng mga bumabati ko sa ating Panginoon noon, ay mga mayayaman talaga, mga negosyante, mga kung ihahalin tulad po natin ngayon, yan, yung katulad ng mga yan. Magpagtinignan mo, lalong-lalo na si Taberna, isang journalist, pero hindi porket journalist ka, totoo lahat ng sinasabi mo. Kaya dito, ililitaw ho natin yung kanilang mga kasinungalingan dito, So sa mga kababayan natin, lagi nating tandaan na hindi porket yung tao yung sasalita nasa ganung kalagayan, totoo na yung kanyang sinasabi. No, kadalasan po nang nagsasalita ng katotohanan yung mga tao pong maralita. Yan po ang katotohanan at yan po ang hindi pwedeng itanggi ng Iglesia ni Manalo. Ngayon, para po mabigyan agad natin ito ng matinding reaksyon, opinion, tupot panoorin po natin yung sinasabi po nito ni Taberna. So pagkatapos po ni Taberna, ay papanoorin naman po natin mga kababayan yung sinasabi po ng isang tukmol, yung isang akala mo kung sino na magsalita, kala mo tama, gusto panlinlangin ng taong bayan. So ako natatawa nga ako Ito bago pala tayo magpatuloy,
sabi nila, meron po ako nabasang message na hindi daw importante si Epifanio Labrador sa Iglesia ni Manalo. O, sabi ko, ganun ba? O malaking kasinungalingan niya. Kasi kung hindi importante sa Iglesia ni Manalo si Epifanio Labrador, tingnan nyo naman kung gaano kasikat at gaano talaga binabatikos ngayon ang inyong lingkod. Kasi kung maalala ninyo, kaya po binabatikos noon, naalala ko si Brother Eli Soriano, di ba? Dahil nga sa tama yung mga sinasabi niya, kaya binabatikos nila si Brother Eli Soriano noon. Ginawan ng kung ano-anong kwento, keso rapist, keso gano'ng magnanakaw, keso ganito, lahat ginawa nila. So hindi na ako magtataka kasi bago pa man ako, may mga nauna ng pastor, ministro at iba pa, lalo na pare, pinatay pa nga, pinagpapapatay pa nga nila di ba? Kumukuha sila ng meron silang sariling mga gunman, meron silang sariling tagapatay para lamang lumitaw na sila lang ang tama, di ba? So kahit sa ganung paraan, gagawin nila ang lahat, no? So ako natatawa nga ako, sabi pa nung message doon na nabasa. Ayoko nang kasi baka sumikat pa kasi alam niyo naman ngayon napakarami mga vloggers ngayon na ginagamit po yung inyong lingkod para lamang magkaroon sila ng malalaking views, di ba? Ako tinitignan ko sabi ko sabi ko kung gusto niyo sumikat, lagpasan niyo muna yung kakayahan ko. Lagpasan niyo muna, hindi yung kinakalaban ko, kakampihan ninyo o para lamang makuha ninyo yung simpatya ng mga taong tinitira ko, di ba? Sabi ko nga, bago kayo maghamon sa akin, bago nyo ako lagpasan nyo muna. Tumira kayo, banggain ninyo yung masigit pa dun sa mga binabangga ko, pero nakikita ko mga kababayan hindi naman siya nagtataas tayo ng bangko. Number 1 vlogger, number 1 komentarista sa buong Pilipinas. Walang ibang vlogger, walang ibang komentarista. Ang siguro sa panahon ngayon, maliban na lang siguro kung nandito pa si Kaper Silapid, ang aking minamahal at ginagalang na komentarista, sa panahon ngayon, wala pong makakahigit kay Epifanio Labrador. Hindi naman po sa minamaliit natin yung ibang mga vlogger. Kasi ibang vlogger talaga, nakikita ko, sila pagdating sa Iglesia ni Manalo, takot sila. Hindi dahil sa fake news na sasabihin nila. Takot sila dahil alam nila na maimpluwensya. Pangalawa, talagang itong Iglesia ni Manalo, talagang papatay at papatay ito. Huwag na tayong maglokohan. Ang dami ng ebidensya kaya lang naman natatabunan dahil tulad nga ng isang politiko nagagamitan ng kapangyarihan, nagagamitan ng impluwensya. Siyempre, may koneksyon ng Iglesia ni Cristo sa mga politiko, lalong-lalo sa mga politikong nanliligaw sa kanila tuwing eleksyon dahil alam naman natin na ang Iglesia ni Cristo ay nagagamit po yan ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Kaya nga nagmamalaki yung mga yan dahil ang ipinagmamalaki ng mga yan, sige, wag mo kaming sundin, sige, wag mo yan namin dahil susunod na eleksyon hindi ka na namin iboboto. So, okay, para hindi na tayo tumagal, medyo tumatagal lang na tayo. So ito, panoorin po natin si Taberna, mga minamahal kong mga kababayan. Hindi ako magkukunwari sa inyo. Ako po, Iglesia ni Cristo po ako. Ako po ay pinag-aralan ko po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo at inihambing ko rin po sa iba. Ayan. At ang isa po sa pangunahin na nagiging, sabi nga, bone of contention, ayan tungkol sa pagkakaisa ng iglesia sa panahon ng halalan. Ano po? So kung sino man po ang ipasya ng namamahala sa iglesia, dahil doktrina din po sa iglesia ang pagpapasakop sa namamahala, yun po ang sinusunod ng mga kapatid. At kung meron pong mga kapatid sa iglesia at sinasabi, albaw, na-survey, ikaw ba, binoboto mo ba pag sino ay pinapasya na iglesia? Hindi po totoong iglesia ni Cristo yon, mga kaibigan. Opo. Hindi po totoong iglesia ni Cristo yung magsasabing, hindi, kung hindi ko gusto yung pinasya ng pamamahala na iglesia, hindi ko boboto yan. Hindi po totoong iglesia ni Cristo yan. Ang totoong iglesia ni Cristo po, ayon sa doktrina na amin po sinasampalatayanan, natutunan, bago pa kami mag-iglesia, simpleng-simple lang. Simpleng-simple lang.
Kapag kami pa siya ang pamamahala, magpapasakop sa pa siya ng pamamahala. Sapagkat may dahilan kung bakit yun ang pasya ng pamamahala. So yun, malinaw po mga minamahal kong mga kababayan, narinig nyo naman yung mga sinabi ni Taberna. Alam nyo, pagka ang isang tao po nagsasalita, pagka hindi mo pinag-aralan yung sinasabi niya, talagang mapapaniwala ka eh. Pero, ang unang-unang mapapansin mo sa sinasabi po ni Taberna, yung sinasabi niyang pamamahala, hindi po yung pamamahala na mula sa Diyos o mula kay Kristo. Kasi unang-una, hindi naman po nila kinikilalang Diyos si Kristo eh. Kaya mas mahalaga sa kanila yung pamamahala ng tao kaysa sa pamamahala o mga nagiging pahayag ko ni Jesus Christ. Kaya natin patunayan yan. Kasi sabi ko nga, hindi porket si Taberna nagsasalita, tama na. So, gusto kong sabihin sa inyo ang katotohanan sa oras na ito. So, para po mabigyan natin ng reaksyon, ano yung una niyang sinabi? Para po maintindihan ninyo at para mabigyan natin ng reaksyon. Sabi niya, eto, panoorin natin yung unang sinabi niya. Hindi ako magkukunwari sa inyo. Ako po, Iglesia ni Cristo po ako. Ayun. So, doon pa lang sa una niyang sinabi, malaking kasinungalingan na po yun. Kasi, kung talagang Iglesia ka ni Kristo, hindi ka magpapasakop sa pamamahala ng isang taong nagtayo ng isang reliyon na kung saan mas mataas siya sa kalagayan ng Diyos. Doon pa lang eh. So ibig sabihin, kapag ka ang reliyon mo o ang leader mo sa reliyon, tinuturing niya ang kanyang sarili na mas higit kay Jesus Christ, malaking kalokohan na po yun at natitiyak ko. Kung ang isang reliyon ay nagsimula sa kasinungalingan, nagsimula sa panloloko, hanggang sa magwakas itong reliyon na to, ganun ang gagawin niya. So, maaring maging tanyag siya sa loob ng ilang taon, 100 taon. Katulad din yan ng mga naunang mga kultong reliyon na nawala din kalaunan sapagkat inano din ng Diyos, pinarusahan, no? So, hindi alam ni Taberna sinasabi niya eh, kasi journalist siya eh. Pero wala ba siyang nakita? Wala ba siyang napansin? Diba? Doktrina, kanina may nabagay siyang doktrina, pero huwag muna tayo dito. Dito muna sa sinasabi niya. Ngayon, ang tanong ko sa kay Taberna, paano mo na lamang ikaw ay iglesia nga ni Kristo? Gayong mas higit ang kalagayan ng founder ninyo kaysa kay Kristo. So, ibig sabihin, hindi ka iglesia ni Kristo, kundi iglesia ka ni Manalo na mas higit ang kalagayan kaysa kay Kristo. Hindi pwedeng humigit si Kristo kay Manalo na nagsasabing, eto, tingnan nyo yung larawan. So yan, ano unang napansin ninyo mga kababayan? So sa iglesia po kasi ni Manalo, mga minamahal ko mga kababayan, sa iglesia ni Manalo, sabi niya, ako ay anghel, si Kristo ay tao lang. So, kung titignan niyo yung kalagayan, mas matindi itong si Felix Manalo na kung saan ay nagmalaki sa kanyang sarili. Doon pa lang. So, dito dapat kung matalino ka at talagang iglesia ka ni Kristo, magagalit ka na eh. Magre-react ka na, teka, Felix Manalo, mukhang mali yata yung doktrina mo. Mukhang mali yata yung pagkakasabi mo sa sarili mo. Eh halos, walang pinagkaiba sa ni Kibuloy na inangkin niya na siya ay anak ng Diyos, no? Inangkin niya ang sarili niya na makapangyarihan, inangkin niya ang sarili niya na gano'n. So, doon pa lang niloloko niya na ang taong bayan. Niloloko niya na ang mga Pilipino na gusto niyang makabig. So, dito, kung talagang iglesia ni Kristo, yung nandiyan ngayon sa iglesia ni Manalo, dapat nag-react na sila. Diba? Na bakit gano'n? Mas mataas ang kalagayan ni Felix Manalo kaysa kay Kristo. Diba? So sabi pa dito, marami siyang angkin marami siyang inaangkin. Alakibuloy nga yung kasi sa mga kababayan nating di nakakaalam, kung
kung pag-aaralan nyo po yung history, kung paano naging Iglesia ni Cristo yan, kung saan galing yan, doon pa lang sa pagtayo ng Iglesia ni Manalo, pagre-rehistro, ninakaw niya na yung di ba? Hindi naman talaga siya ang nagtayo. Hindi yan ang kauna-unahang Iglesia ni Cristo dito sa ating bansa. Para po malaman ninyo, kung i-search nyo po, malalaman nyo po yan kung ano ba at sino ba ang totoong Iglesia ni Cristo at anong taon itinayo ang totoong at unang Iglesia ni Cristo sa bansang ito. Mamumulat po kayong lahat sa katotohanan na itong iglesyang ito na tinayo ni Felix Manalo, hindi porket mayaman, malaki, may impluwensya ay totoo na. So hindi po dapat yan ang maging batayan natin. So dito sabi niya, ako ang uod ni Jacob. So matindi, di ba? Sabi niya, ako si Elias. Si Jesus Christ nga, hindi nga inangkin yung sarili niya na siya si Elias. Pero ito matindi, di ba? So sabi niya dito, ako ang binhi ni Abraham. So, wala tayong problema dyan kung inaangkin niya yan. Kasi kung binhi siya ni Abraham, siguro naman may karapatan din tayo. Dahil Pilipino siya, Pilipino din ako Di ba? Pilipino tayo. So sabi niya dito, ako ang mabuting pastol. O, di ba? Talaga lang So, siya daw ang mabuting pastol. So, sabi pa niya, ako ang ibong mandaragit. So, hindi ko alam kung magkamag-anak ba sila ni Senyor Aguila kasi Aguila si Hindi ko lang alam kung magpinsan sila o magkamag-anak sila Ang nakakatawa dito para mapatunayan ko sa inyo na hindi dapat paniwalaan yung mga membro ng Iglesia ni Manalo kasi nga ang turo na natutunan nila ay mula sa isang leader na sinungaling. Mula sa isang leader na magnanakaw. Kasi paano ko nasabi, yung pangalan pa lang na tinayo nila, inirehistro nila Di ba? Kung maalala ninyo, pag napanood nyo yung video yung sinasabi ko, etong si Felix Manalo, membro ng Iglesia ni Cristo, yung Church of Christ mismo. Yung kauna-unahang Iglesia ni Cristo na tinayo dito. Sinamantala niya nung nasira yung mga dahil mga dokumento dahil sa World War II. Niya. So nagtayo siya ng sarili niya. Pero bago siya, dito malalaman niyo sinungaling to na nagpapanggap na anghel. Katulad ni Kibulok. Kasi sabi niya, siya ay anghel. Saka nakakita ng anghel na dating ex-Catholic, dating ex-Adventist, dating Protestante. Diba? So kung ikaw ay anghel, kagaya ni Gabriel, may mission ka. So, isa lang yung mission mo, bumaba. Kagaya na nangyari kay Lot. Diba? Yung mga anghel na sinugo ng Diyos doon sa bayan na kung saan nandoon si Lot, isa lang yung kanilang mission. Hindi sila nag-Katoliko muna, nag-Adventist muna, hindi muna sila nag-Protestante. Pero ito makikita nyo. Kaya nga sabi ko nga, kung ano man ang doktrina, katuruan na hawak-hawak ni Taberna, yan ay taliwas. I-consider na agad natin na yan ay taliwas sa aral o turo ni Jesus Christ. Dahil ang kanilang pinaka-sinusunod ay yung aral na mula po kay Felix Manalo na isang huwad. Huwad na anghel, huwad na uod ni Jacob, huwad na Elias, huwad na binhi ni Abraham, huwad na mabuting pastol, huwad na maibong mandaragit. Diba? Lahat puro mga kahuwaran. Walang katotohanan. Kaya kung ano man ang sinasabi ngayon ni Taberna, kasi isa-isahin natin ngayon sinasabi niya at bibigyan natin ng reaksyon. Kung ano man ang sinasabi niya, expected na natin yan. Yan ay hindi mula sa aral ni Kristo, kundi mula sa aral ng isang dyablo na pinadala dito sa mundo sa pamamagitan sa katauhan ni Felix Manalo. Sinang katotohanan mga kababayan?
Okay, bumalik po tayo doon sa sinabi po ni Taberna na siya ay iglesia ni Kristo. No? So, doon pa lang sa sinabi niya, natitiyak ko po sa inyo at kaya kong patunayan na hindi po siya totoong iglesia ni Kristo. Paano ko nasabi? Ganito. Sabi ng iglesia ni Kristo, kapag ka hindi ka nabautismuhan sa kanila o hindi ka pumasok sa kanila, hindi ka maliligtas, diba? Dahil hindi ka nga iglesia ni Kristo. So, isa sa pamantayan nila para maligtas ka, magpabautismo ka. Tama. Magpabautismo ka. Ang tanong ko, sino ang nagbautismo kay Felix Manalo para siya ay matawag na iglesia ni Kristo? Ngayon, kung sasabihin ninyo anghel siya, may mali. Merong malaking panluloko. Kasi bago siya nagtayo ng reliyon niya, siya po ay nabautismuhan sa Adventist. Siya ay nabautismuhan sa Protestante. So, ibig sabihin, dahil siya ay isang ex-Catholic, so maring din siya, nabinyagan siya sa pagiging Katoliko. May anghel bang kailangan dumaan mo na sa iba't ibang mga reliyon bago magtayo kung talagang siya ay sugo? Ang tanong ko sa inyo, sagutin niyo yan. So, sa madaling salita, gusto kong sagutin yung tanong ko kung sino ba ang nagbautismo kay Felix Manalo para maging iglesia ni Kristo. Wala po. Wala. So, sa madaling salita, hindi siya otorisado at hindi siya sugo ng Diyos. Kaya magmula sa kanyang naging ministro, magmula sa kanyang mga naging tagasunod, magmula sa mga nabautismuhan sa kanilang reliyon, hindi po yan ligtas. Bakit? Manluloko po sinungaling po. Mapagpanggap po yung taong inaniba nila. Tama ako? Hindi. Kaya kung ano man yung authority na mayroon yung mga ministro ni Manalo, walang bisa po yan. Walang bisa yan. Sapagkat wala naman nagbautismo kay Felix Manalo para maging isang iglesia ni Kristo. 'Di ba? Meron nung siya ay naging membro ng Church of Christ dun sa original na iglesia ni Kristo. Doon nabautismuhan siya doon. Pero iba po yun Iba po yung aral doon Talagang aral po ni Kristo yung sinusunod doon. Aral po ng Diyos ang sinusunod doon sa sektang dati niyang kinabilangan din. Maliban doon sa Protestante, Adventist. Diba? So, sa madaling salita, doon sa unang entrada pa lang na sinasabi ni Taberna, hindi po totoong iglesia ni Kristo. Bakit? Hindi naman iglesia ni Kristo yung umakay sa kanya at yung inaniba niya hindi totoong iglesia ni Kristo. Paano ko nasabi? Ang totoong iglesia ni Kristo po, hindi po nakikisawsaw sa politika. At wala kang mababasa sa Biblia na yung mga apostol, mga tagasunod ni Kristo, ay tinuruan niya ng kapag ang sinabi ni Apostol Pablo ay ganito, ganyan, sundin nyo, lalong-lalo na sa politika. Walang ganun. Walang ganyan. Wala kayong mababasa na kailangan yung mga tagasunod ni Kristo ay sunod-sunuran sa magiging desisyon ng isang reliyon patungkol sa politika. At hindi dapat nakikialam
ang isang reliyon sa desisyon ng isang tao, lalo na kung ito'y patungkol sa pamimili ng isang tao na magiging pinuno ng kanilang bansa. 'Di ba? So, dito pa lang palpak na. Masasabi mo nang hindi sa Diyos. Sa puntong ito, sabi kasi ni Taberna kanina, kapag meron daw sorbi o meron daw narinig na Iglesia ni Cristo na nagsabing, ayoko dun sa sa politikong yun, bagamat inano ng pamamahala na yun ang iboto. Sabi niya, hindi daw yun Iglesia ni Cristo. Napakalaking tanga mo, Taberna. Kaya nga ang nangyari, tingnan nyo ito, usapang tao to. Tingnan nyo, dahil sa kakasunod ninyo, sa kagustuhan o sa pamumuno ng inyong iglesia ng tao. Anong nangyari? Di ba't kadalasan ng iniluluklok ninyo o tinutulungan ninyo, binoboto ninyo, ay mga sakim sa pera at kapangyarihan, mga buraot, mga buhaya? Ilang presidente na ba ang nakasuhan ng plunder? Ilang presidente na ba ang napatalsik dahil sa mga sakim sa pera at kapangyarihan, mga traidor, mga magnanakaw, na kung saan ang bumoto dito, ang sumuporta dito ay ang Iglesia ni Manalo. Sa kasaysayan ng bansang ito, karamihan po ng mga politikong nailuluklok sa ating mga sa ating mga munisipalidad, probinsya, distrito, ay mga politikong suportado ng Iglesia ni Cristo na nagiging kasangkapan nila sa sarili nilang interes. Karamihan dyan, pati, mga buraot, mga abusado. Diba? So, kaya siguro, kaya mayroong mga Iglesia ni Cristo na nagsasabi niyan, siguro napansin nila, kaya nagsasalita si Taberna ng ganyan, pinaparinggan niya yung mga Iglesia ni Cristo na nagigising na sa katotohanan. Kasi mayroon akong kaibigan Iglesia siya ni Cristo. Alam mo kung anong sabi niya sa akin? Sabi niya, kung habang buhay na lang kaming sunod na sunod sa kagustuhan ng namumuno sa amin, mukhang malalagay sa alanganin yung buhay namin, sitwasyon namin. Biro mo, yung lupa na kinatitirikan nila, pinapaalis sila. Pinapaalis sila. Alam ng congressman na yon na wala silang ibang matitirhan. Minamadali sila, tinatakot pa sila. Iglesia ni Cristo yun Alam mo kung ano ang kinagulat nila? Yung politikong gustong magpaalis sa kanila, yung politikong hinaharas sila, yun pa yung gusto ng kanilang pamunuan na iboto nila. Alam mo kung anong ginawa niya? Tumiwalag siya. Bakit? Anong sabi niya sa sarili niya? Anong sabi niya sa akin? Kalokohan na to. Kalokohan na to. Porket nasa magandang sitwasyon yung aming namumuno. Porket nasa magandang bahay siya. Porket hindi siya yung nandito. Dahil nilapitan siya ng politikong yun na umaapi sa amin. Abay, uutusan pa kami na yun ang suportahan namin. Sinong gunggong, sinong tanga, sinong bobo ang susuporta sa isang politiko? Gayong nakakaranas sila ng panggigipit. Nakakaranas sila ng pananakot. Nakakaranas sila ng pang-aapi. Sige nga. Kaya itong si Taberna, porket nasa magandang kalagayan, itong si Taberna, porket maganda yung sitwasyon, abay, gusto pan linlangin. Alam mo, Taberna, kung mong gamitin yung dahil sikat ka, maging totoo ka, pare, kung ako sa'yo. Sa totoo lang, yung anak mo, sino yung tumulong sa'yo? Pamunuan ba ng Iglesia ni Cristo para mapagamot sa ibang bansa? Hindi ba't isang Katoliko ang tumulong sa'yo na sa katauhan ng aming mahal na Pangulo? Hindi ka ba nahihiya?
Nagkaisa ba yung pamamahala ninyo? Nagkaisa ba yung lahat ng iglesia para matulungan ka? No. Hindi ka nga nakita nung leader mo eh. Nung humihingi ka ng tulong na ipagamot yung anak mo sa cancer, pera ano lang ha, hindi ko dinadamay dito yung anak mo. Walang kinalaman yan. Gusto ko lang imulat yung mga Pilipino sa katotohanan. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit taon-taon napakaraming Iglesia ni Cristo, membro ng Iglesia ni Manalo, na tumitiwalag na. Kasi malaking kalokohan, meron pa nga akong kaibigan eh. Meron akong kaibigan na yung politikong yun, gustong agawin yung kanilang lupain. Ganoon din, lupain din ng dahilan, lalo na sa parteng Mindanao. Abay, biro mo ba naman? Dahil sa pilit agawin sa kanila ng isang politiko yung lupain nila. Dahil ayaw nila ibigay, pinatay yung nanay niya, pati yung kapatid niya, pati yung tatay niya. O sa madaling salita, may atraso yun sa membro ng Iglesia ni Cristo, yung politikong yun. Alam ng mga pamunuan nila. Anong ginawa ng pamunuan? Dahil lumapit sa kanila yung isang politiko, bagamat alam na alam nilang ganito, ganyan. Alam mo kung ano ang naging panawagan ng pamunuan? Iboto ninyo. Napaisip ngayon yung kapatid natin. Teka, anong nangyari? Alam naman nila na hinaras ako, binaboy, pinatay yung pamilya ko ng politikong to. Tapos, ang naging resulta, gusto pa ng pamunuan namin na suportahan tong politikong to. Gayong mamamatay tao to. Di ba? Ang ginawa niya, umalis siya. Naisip niya, mukhang hindi to kay Kristo. Kasi kung kay Kristo to, ano to? Meron tong hustisya. Meron tong pagmamahal o pagmamalasakit. Mamamatay tao na ngayon tao. Gusto mo pang suportahan ng mga membro ng Iglesia ni Cristo? Malaking kagaguhan na, kaya yun, umalis din siya. Hindi lang ako, sa totoo lang, tignan niyo yung mga membro ng, yung dating daan ba? Yung tinatawag nila X-Men, yung mga ex-Manalo. Ang daming nasa reliyon na yan na lumipat na mula sa Iglesia ni Manalo dahil namulat sila sa katotohanan na ang tunay na Iglesia ni Cristo pala ay dapat mamili ng isang tao na matuwid, na wala silang kumbaga kailangan ng isang tao pala para malaman mo na kung tama ang desisyon mo. Tignan mo yung tao. Kasi likas tayong binigyan ng karunungan ng Diyos eh. Hindi sinabi ni Kristo, hindi sinabi ng Diyos na, para malaman nyo na malinis yung politikong yan, kinakailangan sa mga ministro kayo, sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo kayo, humingi ng payo kung sino ba yung dapat yung iboto. Wala pong ganun. Lahat tayo ay may karapatan at lahat tayo ay binigyan po ng wisdom at saka knowledge ng Panginoon. Hindi po yan, hindi yan nanggaling sa kung kanino man. Yan ay kusang binibigay po sa atin, lalo na't kung hihingiin natin. So doon pa lang, niloloko na po ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo o ni Manalo ang mga membro niya. Tingnan nyo, sa kakasunod ng mga membro ng Iglesia ni Cristo, hindi alam ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na yung mga membro nila na sinasabi nilang o inuutusan nila na iboto yung politikong yung iba doon agrabyado sa politikong yun. Sa totoo lang, ito, totoo to. Ngayon, sabi ni Taberna, kapag yung na yun ay hindi sumunod sa Iglesia ni Cristo, sa pamunuan, hindi Iglesia ni Cristo yun. Tanga! Paligbasa, nalunod ka na sa maling doktrina. Natakpan na ng madilim na aral yung utak mo. Kaya pala nagsasalamin ka na. Taberna. Kasi sobrang labo na pala talaga ng mata mo. At sabi mo pa, pinag-aralan ng mabuti yung aral ng Iglesia ni Cristo. Aral ba ng Iglesia ni Cristo yung makisawsaw kayo sa pamumulitika ni Marcoleta?
Aral ba ni Kristo na iligtas ninyo, ipagtanggol ninyo yung isang politikong walang ibang ginawa kundi magpakasasa sa pera ng taong bayan katulad ni Sara Duterte? Ha? Doktrina ba ng Iglesia ni Kristo na suportahan ninyo, samahan ninyo yung isang taong katulad ni Kibuloy na nagpapanggap na Son of God, na makapangyarihan sa lahat? Doktrina ba yon? Anong sabi ni Kristo? Anong sabi ng Diyos? Kung talagang nag-aaral ka sa salita ng Diyos, huwag kang sasama sa mga taong ihuhulog ka lang sa bangin. Pero kung sa bagay, nasa Biblia din. Kaya hindi na rin ako magtataka na magkasundo ang KOGC o ang INC dahil sa pareho silang kulto. Ha? Kaya doon sa mga kababayan nating Iglesia ni Cristo, mamulat na po kayo sa katotohanan. Alam kong iba sa inyo hanggang ngayon naloloko o natatakot yung iba sa inyo na umalis. Kasi alam nyo mga kababayan, marami pong mga Iglesia ni Cristo nakaranas po. Lalo na doon sa mga maliliit at walang kalaban-laban sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pag umalis sila, yung iba sa kanila ginagawa ng kwento eh. Yung iba sinisiraan, yung iba pa nga pinapatay eh. Tingnan yung mga ministro na gustong kumalas sa kanila. Ha? Tinatakot nila. Kasi natatakot sila eh. Kasi tatanungin yun eh, ba't ka umalis sa ano? Natatakot silang ibunyag nung membro na yon ang dahilan kung bakit sila umalis. Kaya ang gagawin ng mga ibang membro ng Iglesia ni Cristo, kahit gusto nilang umalis, hindi na lang muna sila aalis. Gusto na nilang magpakalayo doon sa malayong lugar na kung saan pwede silang maging kung saan pwede na silang maging malaya sa kamay ng peking Iglesia ni Cristo. Yan po ang katotohanan mga kababayan. Kaya sa mga Iglesia ni Cristo, yung totoong Iglesia ni Cristo kung gusto ninyong maging totoo kayong Iglesia ni Cristo, huwag kayong sumang-ayon sa maling itinuturo na sa inyo, lalo na kung ito ay taliwas na sa aral ng Diyos. Isa na dyan yung pakikisali sa politika. At isa na din dyan yung, kumbaga, huwag nyong hayaan na yung desisyon ninyo ay panghawakan ng sino man, kahit pa ito ay reliyon. Tingnan nyo yung reliyon ninyo. Hindi ko sinisiraan Ito, real talk tong sinasabi ko. Yung nasa taas, maganda ang sitwasyon. Hindi nila alam yung kalagayan ng kanilang mga membro sa baba. Akala nila, yung politikong ini-endorso nila doon sa mga membro nila ay okay sa mga membro nila. Hindi. Hindi. Pero, walang pakialam dyan yung pamunuan kasi hindi naman sila yung naagarbyado. Hindi naman sila yung nahihirapan. Hindi sila yung tinatakot. Sa halip, kumikita pa nga sila. Nagkakaroon sila ng mga pabor. Nagkakaroon sila ng iba't ibang mga pabor na kung saan nagagamit nila para sa sarili nilang interes. Yan po ang katotohanan. Diba? So, pero ganun pa man, muli sasabihin ko kay Taberna, mag-isip-isip ka pare. No? So, medyo mataas na po yung ating oras. Yung isang Iglesia ni Cristo pa na nasa Net 25, tsaka ko na lang po i-continue ito dahil yung oras nga po natin, dahil alam nyo naman na tayo po ay wala namang sariling internet, tayo po ay umaasa lang sa data, no? Sa load. So, ganun pa man, patuloy po tayo magsasalita at maghahayag ng katotohanan. So, i-continue po natin to sa susunod na vlog natin. At sa susunod na vlog natin, ilalabas na po natin doon yung, at bibigyan natin ng komento, yung sinasabi po ng isang alagad ni Manalo doon. Hindi po ni Kristo. Dahil tulad ng sinabi ko, lahat ng membro ng Iglesia ni Kristo, hindi po kayo ligtas. Dahil wala pong authority si Felix Manalo na magbautismo sa inyo. Dahil unang-una, hindi po siya sugo. Kundi isang taong nagtayo ng isang reliyon para po gawing negosyo. Yan po ang katotohanan. At alam ng mga parian yan, alam ng mga born again yan, alam ng lahat ng ministro yan. Kaya kung sasabihin yung sinungaling ako, mas sinungaling kayo dahil mas tiyak na buong mundo, buong Pilipinas, mas marami ang sasang-ayon sa sinasabi ko na ang Iglesia ni Cristo ay kulto. Kaya wag nyo nang ipagpilitan pa na tama kayo. Dahil tulad ng sinabi ko, maging totoo kayo.
Maging totoo kayo na mas marami ang sasang-ayon kay Epifanio Labrador sa ano pa lang, sa doktrina pa lang ng Islam. Lahat ng mga Islam maniniwala sa akin yan na kulto ang Iglesia ni Manalo. Sa mga Katoliko lalo na. Sa born again lalo na. Sa mga Pentecostal lalo na. Sa mga Adventist, nako, mas grabe, 'di ba? So ganoon pa man, pansamantala tayo po yung magpapaalam dito sa ating programa. Kaya muli po tuloy po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.